Kumusta mga kalpanalo? Shoutout po sa inyong lahat dyan. Ito na naman si Kuya Alpawin sa inyo, nagbabalik para makipag-marites kwentuhan sa inyo. Masisira ang buhay. Sa video ito ay ating kikilanlin ang mga lalaking di umano ay kinilig, na napawaw at tumindig pa ang kanilang mga mga balahibo ng masilayan ang kagandahan ni Ate Yola Valdez. Dahil sa tindi ng bango ng kanyang ay napaano sila sa ating bida. Napaibig at napagilig, as in, asim kilig. Si Julia Yola Amorsolo Valdez ay isang Pilipinang aktres na kilala siya sa pelikulang Bagets at nang gumanap bilang Amor Powers sa Pangako Sa'yo. Sumikat din siya sa mga pelikulang gawa ng Viva Films. Isinilang siya noong Disyembre 11, 1968. Ngayon ang edad niya ay 55 taon. Sa San Miguel, Maynila siya ay nakatira. Siyempre, gaya ng mga may jowa dyan, siya ay nagkaroon din ng love life. Narito ang mga lalaking masasabing nagdagdag ng kulay sa buhay pag-ibig niya. Ronnie Quezon, taong 1994 hanggang 2003, o 9 na taon ang kanilang naging ugnayan sa isa. Nagbunga pa nga ito ng 2 anak. Ang naging anak nila ay sina Miguel at Juliana Quezon. Si Ronnie ay anak ni Dolphy. Pero bakit sa tagal lang kanilang pagsasama ay naghiwalay sila? Marami ang espekulasyon ukol dito at ang mga rason kung bakit. Narito ang mga nakalap nating impormasyon sa naging dahilan ng hiwalayan nilang dalawa. Una, she is a lesbian. After his breakup, she moved to the house of her lesbian lover. Ayon kay Ate Yola, I have nothing against lesbians because they are nice people, nicer than most people. I have several lesbian friends, but I don't have a lesbian lover. Laki pa rin ang gusto ko. Yun naman pala eh. She hurts herself black and blue and makes a press release that Ronnie is beating her up, sabi niya. I've been a battered partner in all the 9 years that Ronnie and I lived together. Ang pangatlong rason ay ang pagtatanggi ni Yola na ipa-DNA test ang kanilang anak ni Ronnie. Their son could have been sired by another man. That's why Yola refused to have a DNA test. Pang-apat, success gan to her head. She wanted out of the relationship because she was having an affair with another man. She was spreading the word around ABS-CBN that since she is one earning, she spends for everything and Ronnie is only her palamunin. Sakit naman nun. Ikalima, she is eccentric. During Quezon's family gatherings, she wouldn't even mix with Ronnie's relatives. Ayaw nitong makihalubilo sa pamilya ni Ronnie. Kaya mga kalpanalo, bago natin ituloy itong maritisa natin, baka hindi ka pa nakapag-subscribe dyan, ay gawin mo na. Lalo pa at libre naman ito. Pangalawa, Richard Litunhua. Isa rin si Kuya Richard sa lalaking napaibig niya. Katunayan ay naging mag-asawa pa nga sila. Ika-27 ng Disyembre taong 2003 o 2003 hanggang 2009, umabot sila ng 5 taon ng pagsasama bilang mag-asawa. Subalit after years ay naghiwalay din sila. Sinabi kasi ni Ate Yola, ngayon aminado ako na kapag malayo maraming nangyayari. Alam mo yun, minsan napo-full out kayo, parang wala na. Pero prince naman kami at saka may buhay na siyang sarili. So ang dahilan, makalpanalo ng kanilang splitan ay ang distansya sa isa't isa. Pangatlo, Rocky Salumbites. Nag-date sila mula taong 2009 hanggang 2022 or from 2009 to 2022. Umabot ng 13 years ang kanilang pag-ibigan sa isa't isa. Pero ganun pa man ay nauwi pa rin sa hiwalayan. Halos lampas 1 dekada ang kanilang long time relationship ay naputol pa din. Siyempre, long time. 1 dekada, long time nga.
Ang dahilan itong si Kuya Rocky daw, di umano, ay girlfriend na nito si Pia Pilapil. Abay, nanloko na anak ni Pilar Pilapil na isang bitiranang aktres. Si Rocky ay kilalang aktor model. Kaya Kuya Rocky, wag pa iba-iba, isang iba lang. Maraming salamat kayo panalo. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel natin. Hanggang sa muli. Mua!